Nagpaplano ka ba magtayo ng sarili mong gym business? Tignan nyo yung mga packages namin dito sa Gym Depot na nakabase sa space na meron kayo. Meron kaming package na kakasya sa 30, 40, 50 at 80 square meters. Panoorin nyo po to. Nagpaplano ka magtayo ng sarili mong gym business. So saktong-sakto na panood mo to, may mga packages kami dito sa Gym Depot na ino-offer base sa laki ng space mo at sa budget mo. So kalimitan kasi sa mga ibang mga fabricator, bibigyan kayo ng mga packages pero hindi mo alam kung gaano kalaki area yung kakainin. Pero dito sa Gym Depot, lahat yan sinukat na namin. So yung mga packages namin, kumpleto siya from calves up to shoulder exercises. Depende sa gaano kalaki yung area mo. So yung unang-una namin na package is yung package A na kasya sa 30 square meters. Kahit sa maliit na garahe, kakasya to. Kasi etong gantong-ganto, yung unang-unang gym ko na inilagay ko sa bahay namin, sa garahe lang namin, na 30 square meters ang laki, at nagkasya to. At pwedeng-pwede to, proven to, kumikita to ng 500 pesos pataas. Yun yung pinakamaliit na pwede mong kitain. So ngayon, ano-ano yung mga package A? Ito yung mga included sa package A. So meron tayong Super Rack with crossover. Itong Super Rack with crossover na to, pakita natin, ano to, ito yung best seller ng design ng Gym Depot. To, dinesign ko to in such a way na makakatipid ka sa space. Kasi tawag dito, maliit lang yung space na kakainin niya, pero 5 tao ang pwedeng sabay-sabay na gumamit kasi may crossover to, may squat rack to, at saka may lat pull down. Parang 3-in-1, di ba? So, maganda rito, hindi siya kakain ng space maigi. Tapos yung squat rack, dinesign natin in such a way na na pwede ka rin mag-bench press dito gamit yung adjustable utility bench. So, at dahil malaking pakinabang kung may adjustable utility bench, meron din adjustable utility bench na kasama dun sa package A. Ano pa? Meron din pong kasama itong incline bench press. May kasamang flat decline bench press. So, 2-in-1 to. Flat decline. Maganda dito kasi makakatipid ka sa space dito at saka sa budget pag ito yung kinuha mo. So may kasama ring abdominal bench, leg curl, leg extension, plate rack, standard bars, preacher curl, 5 to 40 rubber hex dumbbells at saka 800 pounds na plato. So itong package A natin ito, yung binanggit ko na yan, pwede yan standard, pwede rin yan ng Olympic. Tapos, pwede rin yung plate loading at pwede rin selectorize. So, ano nga ba yung plate loading at saka ano ba yung selectorize? Yung plate loading po kasi, ito yung basic na cable equipment na lalagyan mo ng plato pagka gagamitin mo, tapos pag tapos mo nang gamitin, tatanggalin mo na lang. Ano ba yung selectorized plates? Ang selectorized plates naman, ito yung may mga rectangular na built-in plates na pagka gagamitin mo, lalagyan mo na lang ng pin. O, anong difference na itong dalawa na ito? Ang kagandahan kasi nito, pagka yung plate loading, ang disadvantage kasi niya, pag yung mga tao kasi, pag gumamit ng mga plate loading equipment, kung minsan tamad magligpit, yung wala na palang gumagamit, nandun pa yung mga plato. So, mapapagod ka kaliligpit. Another thing, hindi rin siya practical na magsabay-sabay. Let's say, lat pull down, di ba? Nagle-lat pull down ka. So, may mga nagle-lat pull down, ang capacity is 100 pounds. May capacity is 150 pounds. So, yung nagbubuhat ng 150 pounds, iintayin niya yung matapos, yung gagamit na susunod, iintayin niyang gamitin matapos yung gumagamit ng 150 pounds bago siya makapag 100 pounds. Kasi tatanggalin niya yung plato. Kasi alangan naman ibalik niya ulit, di ba? So, sa selectorized plates, yun ang maganda, pwedeng sabay-sabay. So, mag-aantayan lang sila ng turns nila. So, kung may gumagbubuhat ng 150 pounds sa lat pull down, intayin lang matapos nung isang set, pwede sumabay yung nag-100. Ibabalik na lang niya sa selectorized plates ng 150 pagkatapos niyang gamitin para magamit ng kabila. So, yun yung kagandahan ng selectorized plates. So, ano naman yung Olympic? Ano naman yung standard? Yung standard mga plates at bars, ito yung mga typical na makikita nyo sa mga traditional na gym. Yung mga 1 inch lang yung diameter ng barbell at 1 inch mahigit lang ang diameter ng plato. So, yun yung mga old school na ginagamit natin sa mga bakal gym. Ano naman yung Olympic? Yung Olympic, ito yung mas malalaki po yung butas. Usually, rubberized pa po yung plato nito. So, mas mahal ng konti yung Olympic kumpara sa standard.
Yung advantage at disadvantages, honestly, sa akin, kung tatanungin mo, mas practical ang standard. Kasi pareho lang naman ng bigat yun eh. Actually, mas mahal pa lalabas yung Olympic, tapos mas mabibigat yung barbell noon. So, kung nasasanay yung gumagamit doon sa standard na mga plates at bars, kunyari nakaka 100 pounds siya, doon sa plato, tag 50-50, di niya magagawa sa Olympic yon kasi doon sa 50, baka tag 15 kilos lang siya or 25-35 pounds lang bawat isang side. Bakit? Kasi yung barbell pa lang, 20 kilos na or 44 pounds na yon. Mabigat na barbell pa lang. So anyway, nasa preference mo yan kung ano yung gusto mo. So yun yung package A, nakasya sa 30 square meters. Yung susunod natin na package is yung package B. Yung package B, kasya naman siya sa 40 square meters. So ano-ano naman ang kasama dito? So meron din tong super rack with crossover. So again, pakita natin sa video, pwede ito may naglalat pull down, may nag-crossover, pwede may nag-squat. Or pwede rin naglalat pull down, nagbe-bench press, pwede may nag-chichining, pwede nagba-bicep, nagta-tricep. So 5 tao talaga ang pwede makagamit yan. Sulit na sulit yan, yung package B na yan. Bukod doon, meron tayong 3 bench press yan. Yung flat, incline, decline bench press. So makikita nyo sa video, meron tayong flat, incline, decline bench press. Meron na naman siyang abdominal bench. At dito naman sa package nito, meron siyang leg press machine. So inalis natin yung leg curl, meron naman leg press siya machine. Tapos itong adjustable utility bench, meron din tayong isa, magagamit mo yan doon sa RP Super Rack with crossover kasi pwede ka rin mag-bench press dito. Ang maganda kasi dito, sa design ko na to, kung maraming tao, kunyari may gumagamit ng flat bench press, di ba? Nag-aantay ka bago matapos yung gumagamit. Kung naiinip ka, pwede ka mag-flat bench press doon sa adjustable, sa Super Rack with crossover gamit yung adjustable bench. Pwede ka mag-flat, incline, decline, at shoulder press doon sa machine na yon. Yun yung kagandahan nun. Kaya kung maraming tao, hindi mo kailangan pumila kasi may ibang alternative na equipment na pwede mo magamit. So, bukod doon sa adjustable utility bench, meron pa tong kasama preacher curl, 5 to 40 rubber hex dumbbells with rack, plate rack, at 800 pounds na plato. Kasama na rin dyan yung barbell natin. So, again, tong package na to, kasya sa 40 square meters. So, optional uli. Pwedeng Olympic, pwedeng standard, pwedeng plate loading, pwedeng selectorized. Yung best seller natin, ito yun. Yung best seller natin, package C. Ito, maiiba ng konti yung package C natin kasi sa package A at saka package B, makikita mo yung RP Super Rack with crossover. Pero ang original na design talaga natin is RP Super Rack at saka RP Smith machine. Makikita nyo naman sa video yan. Ang RP Super Rack, merong lat pull down sa kanan, may squat rack sa gitna, sa harap, at may kalahati ng crossover sa kaliwa. So 3 tao ang pwedeng gumamit dito sabay-sabay. So pwedeng may naglalat pull down, pwedeng may nag-squat, at pwedeng may nagta-tricep extension. Kung ano man yung workout nila. So 3 tao yan, sabay-sabay na makakagamit. Tapos ang sakop na area lang niya, 4 feet by 4 feet lang. So maliit na area lang pero 3 tao makakagamit. Yung susunod na equipment natin, yung RP Smith machine, ganoon din. 3 tao din na makakagamit sabay-sabay. So sa kaliwa, rowing machine siya. Sa harapan, Smith machine. Sa kanan, kalahati ng crossover. Okay. Ang kagandahan dito, 3 tao rin yung makakagamit sabay-sabay. At kagaya ng RP Super Rack, over 50 exercises ang magagawa mo rito. Tama ka ron. Over 50 exercises. So imagine mo, maliit na equipment, maliit na space ang kakainin, 3 tao makakagamit sabay-sabay, but over 50 exercises ang magagawa. So sulit na sulit ka doon, di ba? Pero wait, there's more. Yung RP Super Rack at RP Smith machine, pag pinagtabi mo, palibasa meron siyang kalahati ng crossover, pwede siya maging full crossover. Remember, wala kang biniling crossover machine sa akin, pero dahil bumili ka ng RP Super Rack at bumili ka ng RP Smith machine, pag pinagtabi silang dalawa, nagfo-form siya ng crossover. So, ang laki ng matitipid mo dito. Kasi hindi ka naman bibili ng sarili mong crossover, pero nagkaroon ka ng sarili mong crossover. Kagandahan dito sa machine na to, itong dalawa na to, kahit 6 na tao sabay-sabay, pwedeng gumamit dito. Again, over 50 exercises. So, bagay na bagay itong mga machine na to, pagka
hindi kalakihan yung space mo kasi alam naman natin yun, mas malaki yung space, mas mahal. Tapos, pagka maliit naman yung space, hindi natin makompleto yung mga gamit. Di ba? Basic lang naman yan lat pull down, basic ang squat rack, basic ang crossover, basic ang Smith machine, basic ang rowing, di ba? Pero pagka inisa-isa natin bilhin yan, pwera sa mapapamahal tayo, mapapalaki talaga yung space na kakainin yan. Pero sa RP Super Rack at RP Smith machine, napakasulit. Sulit sa space, sulit ka rin sa budget. So yun yung kaibahan ng package C sa package A and B. So, meron din tayo ulit tatlong bench press. Meron tayong flat, incline, decline, bench press. So, dito, bukod doon, meron tayo, again, adjustable utility bench. Itong adjustable utility bench na to, pwede mong gamitin sa super rack or sa Smith machine kasi pwede ka mag-bench press doon. Kasi adjustable siya, pwede ka mag-shoulder, mag-incline, mag-flat, at decline bench press. So, hindi ka pipila pagka ganito yung mga equipment na meron ka sa gym. So aside from adjustable utility bench, meron ka ring dips with leg raise. So merong itong dips with leg raise natin, medyo modern na yung design natin dahil ginaya natin to sa mga important na gym equipment. So meron tayong reverse flies with pec deck, 2-in-1 ulito. So meron siyang reverse flies para sa rear delts at saka pec flies para sa chest muscle natin. Meron dito, isa sa paborito ko to, itong hammer chest flies. Maganda to kasi ang maganda rito sa hammer chest flies kasi, hindi mo kailangan magbuhat ng mabigat or bumuelo pagka ginagawa mo yung flies. Di ba may momentum? Dito hindi ka makakapag-momentum. Kahit na advanced na nag-workout ka, mararamdaman mo yung tension sa dibdib mo pag ito yung gamit mo. Tapos meron din siyang hammer incline bench press. Ang kagandahan sa hammer incline bench press, makikita nyo naman yan, isolateral yung galaw ng kamay niya. So, hiwalay ang galaw ng kaliwa sa kanan. Ano ang kabutihan nito? Kabutihan kasi nito, hiwalay na nagde-develop yung kaliwa sa kanan mong muscles. So, usually kasi mapapansin nyo, nakikita ko rin yan doon sa mga pages or groups, tatanong yung iba na, ba't ganito maliit yung left arm ko kumpara sa right arm ko? Di ba? Pero si Kifi man, may sagot niya, ba't mas malaki yung kanang kamay mo di ba? Jero. Pero anyway, yung kaliwa kasi mas mahina. So kung nagba-bench press ka, yung mas malakas mong muscle, ang tendency niya, siya yung nagko-compensate ng kulang ng kaliwa. So mas nag-e-exert ng effort yung kanan mo kaysa sa kaliwa mo, kaya mas nade-develop yung kanan mo. Pero however, dito sa isolateral hammer incline bench press, ang maganda rito, hiwalay na gumagana. So mapipilitan sumaba yung kaliwa or mahina mong kamay sa kanan o malakas mong kamay. Diba? Plus, ito yung pinaka-importante. Sa hammer bench press kasi, sa incline hammer bench press, walang barbell na mahuhulog sa dibdib mo. Diba? Alam ko, nakapanood ka na niyan sa YouTube, nakakita ka niyan sa gym mo, or baka na-experience mo, yung nagbe-bench press ka, tapos kinapos ka, hindi mo na maiangat. Diba? It's either nakakahiya. Yan diba? Tapos, at delikado. Biro mo, nandito na sa dibdib mo o sa leg mo, tapos hindi mo maitulak pataas. Pero kagandahan sa hammer bench press, hindi siya dadagan sa dibdib mo. Tapos, ang last movement mo dyan is pababa lang. Unlike sa bench press, kailangan mo magtira ng lakas para maisampay doon sa rack yung barbell. Samantala, sa hammer isolateral incline bench press, kahit up to failure ka at hindi mo na kayang iangat, ibababa mo lang, yun na yung resting position mo. So to safe to para sa beginner at safe din to sa mga advanced na nagbubuhat tapos walang spatter. So aside from hammer incline, meron din tayong hammer flat. So parehong-pareho lang din ng movement to, flat lang din siya. Meron din tayong hammer shoulder press. So ito, pang shoulder naman to, isolateral uli, hiwalay ang kaliwa sa kanan niya. Tapos meron siyang ab bench press, meron siyang plate rack, meron siyang sets ng barbell. Ito, meron din siyang seated calves. So, bihira na ngayon yung makikita mo mga nag-workout na sinasama yung calves sa exercises nila. So, ito, meron tayong machine na dedicated para sa calves. Aside from that, meron tayong preacher curl. Tapos, ito yung susunod, yung modified na design namin ng assisted squat with standing calves. So, ito, isa sa mga paborito ko equipment na to at isa sa mga ginagamit ko kasi feel ko rito mas safe ako. Palibhasa, may edad na ako,
at nagbubuhat ako kalimitan mag-isa, walang spotter, mas gusto ko to. Bakit? Itong assisted squat with standing calves, pwede ka mag-squat dyan. Assisted squat siya. Pero kagandahan dito, di ba, pagka may spotter ka, pwede ka tulungan pabalik, di ba, sa rack. Eto, pag hindi mo na kaya at nag-lock yung paa mo, hindi mo kailangan ibalik sa original form or starting point yung machine. Kasi pwedeng ibaba mo lang siya, kusang titigil yung machine doon sa punto na hindi ka na madadaganan. So, yun yung kagandahan nun. Kaya, dito, mas confident ka na magbuhat kasi di ka natatakot madadaganan ka ng mga plates or barbell. Diba? Pero again, aside from standing from assisted squat, pwede rin itong standing calves. So, pwede ka mag-standing calves dito. But wait, there's more. Naglagay pa tayo ng additional na mga handles dyan. So aside from squat at saka standing calves, pwede ka rin mag-shoulder press na safe. Machine to. Kaya mo magbuhat ng mabigat at pag di mo na kaya, ibababa mo lang at hindi ka madadaganan ng mga barbell nito. Diba? So pwede ka rin mag-row dito. Isipin mo, pwede ka mag-row, pwede ka rin mag-shrug. So 5 exercises yung kayang gawin nito. Machine na to, tapos kakain lang siya ng maliit na space. So, pwede kang mag-squat, standing calves, shoulder press, rowing, at shrug. So, sulit na sulit tong equipment na to. Again, meron din siyang leg press, meron din siyang hammer row. So, again, yung hammer row, isolateral yan, hiwalay na magde-develop yung kaliwa at kanan mong kamay. Tapos, may spider T-bar tayo, 5 to 40 na rubber hex dumbbells. May leg curl, leg extension tayo at 800 pounds na dumbbells. So itong package din na to, ito yung best, kasya to sa 80 square meters na to. So yung package din natin, kasya sa 50 square meters. Samantalang itong package din na binanggit ko, kasya siya sa 80 square meters. So, ito yung mga packages na meron tayo. Pero wait, there's more. Abangan nyo, meron akong binubuo na panibagong package dito. Medyo high-end ng konti. Pero ang kagandahan dito, medyo ang concept natin dito sa gym na to is yung hindi ka pipila. Kagaya ng ginagawa namin sa Gym Republic, Cavite, Tarlac at Lipa, yung mga gym natin na yon, dinodoble-doble natin yung mga equipment. Para nung sa ganoon, yung mga equipment na madalas nagagamit, hindi siya napipilahan. So, kung di siya napipilahan, kahit dumami yung tao, kaya siyang i-handle yung mga clients. Sa pagka gano'n na sitwasyon mo, dadayuin ka ng mga kliyente mo kasi marami sa atin ang naiinis na mag-gym nang kakaantay sa pila, di ba? So, again, yun po yung mga packages na meron available ang Gym Depot. Package A, kasya sa 30 square meters. Package B, kasya sa 40 square meters. Package C, kasya sa 50 square meters at package D, kasya sa 80 square meters. So, pwede siyang standard plates, pwedeng Olympic, pwedeng plate loading, at pwedeng selectorized. So, sa mga prices, PM lang kayo kasi from time to time kasi nagbabago ang presyo ng mga bakal, minimum wage, at etc. pa. So, nagtataas po tayo. So, again, kami pa rin yung pinakamura sa market. Bakit? Kasi direct marketing kami. Wala po kaming ahente. So, kung tatawag kayo dito, it's either ako or yung anak ko makakausap nyo. So, wala kaming additional expense para kumuha ng mga ahente or dealer. So, direct yun. Kaya murang-mura pa rin kami. So, ang kagandahan pa nito, bukod sa binanggit ko na quality gym equipment na nabanggit ko sa inyo, ang pinakamalaking value na makukuha ng bawat isang kliyente sa Gym Depot ay ang assistance namin. Bakit? Kasi tinuturuan namin ang mga kliyente from start. Mula sa planning, pagkuha ng lisensya, pag-ooperate ng gym, pagbibigay ng mga promos, pricing, pasweldo, at pati doon sa pagbibigay ng waiver. Importante yan. Yung waiver sa mga clients. So, napakaganda ng sales support system namin dito. Tinuturuan namin yung mga clients namin papaano magpatakbo ng kanilang sariling gym business at maging successful. Hindi lang equipment na makukuha nyo rito, kundi ang value na makukuha nyo rito is yung assistance, yung sales service na maipoprovide namin na kaya namin kayo i-guide, patakboyin ang gym business nyo hanggang maging stable na kayo. Ako po si RP ng Gym Depot. Gandang araw po.